Okay. So, set natin siya sa 3 volts muna. Now, dito na tayo. Ano ulit ang may nut? Negative. Ito, positive to. Ngayon, naglagay ako dito ng isang electronic component. Ano tawag dito? Ang tawag dito ay resistor. Di ba res? Resistor, ang trabaho lang naman ng resistor ay bawasan yung current. So, kinakain niya yung sobrang current. Para hindi masira yung mga electronic or LED. So, as you can see, pag pinagdikit ko to, ano nangyari sa ilaw? Ang tawag doon ay short circuit. Nagsho-short circuit siya. Ito yung karaniwang dahilan ng mga sunog. Nagsho-short circuit yung mga wires. Nagdidikit. Sa tanong na nakakuryente ba? Hindi. Kahit ilagay ko sa 12 volts yan, hindi. Kasi naka-direct current na lang siya. So as you can see, pagka nasa 12 yun yung pinakamalakas. Now, yung capacitor, may capacitor tools din sa loob. Kasi kahit pansinin nyo, nilagay ko na siya sa off, di ba? Pero nakailaw pa rin. Pero as you can see, unti-unti yan, nagdidim yung ilaw niyan. Paano ko nalaman nagdidim? Kasi, yun. Gusto mong mamatayan agad, magdikitin mo to. Ibig sabihin, lahat ng mga charges na nandun sa negative conducting plate, nakatawid na sila dun sa positive conducting plate. Yun yung mabilis. Tapos, balik mo lang, 3, 6, 9, 12. So, mas tumataas yung voltage, mas tumalakas yung ilaw niya. So, ganun na rin yan. Pagka titignan nyo maigi, Medyo malakas lumakas yung umusok na, di ba? Diba? Pag dinikit ko yun ng matagal, pwedeng masira itong component. So, and kapag gagamitin nyo na siya, by the time na mag-start na kayong gumamit ng ilaw, so iwasan nyo na siya ay naka-12. So, always start with the lowest possible value. So, yan. So, kapag ganyan, at that point, lagay mo yun dyan. Hindi ka naman makukuryente dyan kasi ano lang. Hindi umiilaw, okay. So, pag di umiilaw, maraming dahilan yan. Unang dahilan, naka-off. So, try natin. Masyado kayo seryoso eh. So, naka-off. Ngayon, pangalawang dahilan, pag di umiilaw yan, is baliktad yung polarity, yung terminals. Yan. So, pag binaliktad natin, hindi siya ilaw. Bakit? Kasi, itong isa, commonly, kapag bagong bili to, isa dyan mahaba, isa mas maiksi. So, yung mas mahaba, siya yung positive, tapos yung mas maiksi, siya yung negative. Kaya kung ito yung negative natin, lagay natin siya sa mas maiksi, tapos itong mas mahaba, lagay mo sa positive, iilaw siya. Unless pinagpalit mo dito, tinrip ka ng classmate mo. So, ba't ganun? Yun nasunod yung sinabi ni sir. Positive yung mas mahaba, negative yung mas... So, pag pinagpaliktad mo yan, hindi yan iilaw. Kasi yung mga LED ay polarized. So, meaning may polarity siya, yung positive or negative. Now, saan natin makikita yung purpose ng resistor? Dito mo siya ilalagay ngayon. So, hindi pa rin umilaw. Kasi naka-on yun, pero baliktad dito yung polarity. So, lipat natin dito. Sure. Ano nangyari? So, ito yung before. Nung nilagyan mo ng resistor naka-series. Series yan, di ba? Yes. Umina. So, yun yun. Ngayon, merong mga LED, especially yung kulay red, mababa ang resistance niya. Ibig sabihin, madali siyang makapag-allow ng flow ng charges. Tulad nito. So, negative, yung mas maiksi. So, sobrang lakas ng ilaw niya, di ba? Ibig sabihin, madali niya lang padaanin yung mga electrons compared dun sa green. Tapos, pag nilagyan mo ng resistor, okay na. Dito tayo ngayon. So, ito, as you can see, yung mga LED na yan ay naka-connect series or parallel. Anong connection nila? Series or parallel? Parallel tayo. So, yan ay naka-parallel. By the way, ang tawag nyo dito ay bread, tinapay, breadboard. Yan. Kasi tinawag na breadboard kasi para siyang tinapay na pwede mong tusok-tusukin. Yan. Tapos, always remember, dapat nasa 3 volts ka lang. Pag nilagay ko to dyan, so ang idea dyan, kung ito yung positive, lipat tayo dito. Yan, may positive, negative na ito nyo. So, para safe, pwede kang magsimula na gamit ito. Pero mahina lang yan. So
So as you can see, umilaw silang lahat. Parang isa hindi. Yan lang. Ngayon, gusto mo lumaas, alisin mo yung resistor. Sabay pati yan. So, mahalaga tong resistor kasi pang ano to, pang filter yan ng mga sobrang electric charges. Okay. Ngayon, dahil ang lesson talaga natin ay capacitor, so alisin natin yung, let's say, pwede na tira tayo ng limit. Okay, bigyan ko kayo ng chance para wawaan yung mga capacitor. Yung mga capacitors. Then tell me ano yung mga values niyan. Ilang microfarad? 47. 70. 10 volts. Oh, yeah. Ang idea sa capacitor, especially electrolytic, the more na lumalaki yan, mas malaki yung mga ano yan. Mas isa yung 20 lang eh. Microfarad. 10 volts. 10 volts. Hindi ko na ipapahawak sa inyo itong maliit kasi ano lang naman to. 10 microfarad lang to.